Ang ikalawang pagdinig ng mataas na kapulungan ukol sa maanumalyang flood control projects, kasado na po yan ngayong araw. Kumuha po tayo ng buong detalye dyan sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Kasado na ngayong araw ang ikalawang pagdinig ng Senado ukol sa maanumalyang flood control projects. Ipinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si dating Department of Public Works and Highways Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara kasamang iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng kanilang District Engineering Office upang humarap sa pagdinig ngayong Lunes, Setyembre 1. Tatalakayin sa naturang hearing, maumunay ghost at substandard flood control project sa lalawigan. Sa isang privilege speech, una nang tinukoy ni Senador Ping Lacson ang Bulacan bilang most notorious pagdating sa maanumalyang flood control projects. Batay umano sa impormasyon mula sa Department of Public Works and Highways, tinatayang nasa mahigit 30 ghost projects ang natukoy sa Bulacan. Ilan sa mga ito ay nakumpirma na ng kanyang tanggapan. Nagbabala naman si Senator Javier Hercito na ipaaresto si Alcantara at iba pa nitong kasamahan kung sakaling hindi sila dumalo sa nasabing investigasyon ng komite. Samantala, sa gitna ng panawagan na lifestyle check at pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, nagpaalala si Senator Juan Miguel Zubiri na hindi dapat gawing panakot o armas ito laban sa mga opisyal ng gobyerno. Anya, pabor siya sa transparency at sa isinusulong na lifestyle check para sa lahat ng nasa pamahalaan, lalo na matapos mabunyag ang malawakang irregularidad sa mga flood control projects. Pero binigyan din niya na may mga pagkakataong ginagamit ang SALN laban sa mga politiko, lalo na kapag panahon ng eleksyon. May mga opisyal sa lokal na antas na hirap gumawa ng sariling SALN at nagiging basyan ito ng mga kaso sa Office of the Ombudsman tuwing halalan. Ipinaliwanag din ng senador na maaari namang masuri ang mga SALN ng mga opisyal ng gobyerno dahil lahat ng ito ay sinusumite sa ombudsman. The SALN is a public document. We submitted to the ombudsman. We also submitted to our agencies of government. Pero I just want to question na huwag sanang gamitin yung SALN as a weapon against politicians. Kasi nangyari na yan dati under Chief Justice Corona. They weaponized the SALN against him. At and many other politicians, I think halos lahat ng politiko ay chinarge dun sa ombudsman dahil sa SALN. Siyempre, hindi naman lahat ay hindi lahat ay marunong mais ng SALN, lalo na sa local level. Mga councilors and local officials ay yung iba doon ay simpleng tao lamang at hindi po nila alam paano magsalat ng SALN. Baka nakalimutan nila lagyan ng SALN nila ng ganito klaseng item. Ginagamit po ng political rival yan para pailansan ng kaso sa ombudsman at i-weaponize nila po yan pagdating sa halalan na may kaso yan sa ombudsman. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.